Garma, May 16, nung tumawag si Tatay Diggs daw, hindi pa presidente si PRRD. Kung nahalal na po siya, president-elect na, alam niya na po na magiging presidente siya nun. Kaya wala naman pong problema dyan. All straight vote, DDS lineup. Okay. Ito po yung 10 nating kandidato. Ulitin natin, ha. So, siyempre, unahin na natin yung 6 na PDP, di ba? Bato, Go, Salvador, Hinlo, at saka si Lambino. At siyempre, yung pinakabata at makisig Jimmy Bondoc, 6. Tapos si Apollo Kibuloy, si Vic Rodriguez, Apollo Kibuloy, Vic Rodriguez, tapos si Chavit Singson, at syempre ang number one na senador ni Badong Aratilis, si Marcoleta, syempre. Si Marcoleta po. Ayan. So, Jimmy Bondoc. Ano ba nasabi ko? Jimmy Bondoc po. Okay. Straight po natin yan. Ano kaya motibo ng Huadcom? Para namang hindi nyo alam. Isa lang naman po motibo nila. Masira po si BP Sara. Hindi po mananalo yung amo nila kay BP Sara kung hindi po nila masisiraan. Kayo naman, no? Ngayon pa ba, hanggang ngayon pa ba naman, hindi nyo pa rin po alam kung ano po, bakit po nag-Quadcom? Wala na, di na obra si Saradot. Alam mo ano sila, no? Walang katuturan yung mga BBM. Yung mga pumapasok dito, walang katuturan, no? Wala na, laos na kayo. Pwede naman kayong magtanong yung mabibigla ako, yung mahihirapan man lang ako sagutin. Sir Bads, kulang. Alam nyo, pag kahit po kalaban, basta may sasagutin ako, hindi ko tatanggalin. Kung kabubuhan lang po, Sir Bads, kulang yata ang kandidato ni PRRD sa pagkasenador ngayon. Sino kaya pwede idagdag? Alam nyo po, malay nyo may dadagdag pa, pero maghintay tayo or kayo na lang po yung magdagdag. Kasi ako personally wala na po ako nakikita. Wala na ako nakikita na karapat-dapat. Wag po kayong pabudol, no? Si Willie Revillame po yung nakalagay na tinataas ng kamay. Talaga naman tinaas ni Tatay Digong yung kamay niya. Pero sa nakaraan niyang dinidistansya niya na yung sarili niya. Nung tinanong siya sa pag-atin-atin niya sa Maisog at tinaas siya ng kamay ni Duterte, ang sabi po ni Willie Revillame, nangawit lang yung kamay namin pareho. Parang gusto niyang i-distansya. Tapos tuwing babanggitin mo yung Maisog o si Tatay Digong, bigla niyang isiship na Malacanang o humingi din ako ng tulong sa Malacanang. Nagsabi rin ako, may binabanggit siyang taga Malacanang. Malacanang, tapos si First Lady, pwede po ako, hindi po ako kalaban, First Lady. Pwede niyong gamitin yung programa ko. Bakit mo iboboto yun? Ayaw niya nga ma-identify na kay Tatay Digong. Diba? Willie Ong ba yung gusto niyo? Ako, wala akong problema kay Willie Ong. Wala akong problema dyan. Wala akong problema sa gusto niyo idagdag. Pero, yun lang po yung official natin, 10 lang. Si Willie Revillame, kahit po may mga vlogger na DDS na magpapasok dyan, hindi tablado sa atin yan. Yung yun ngang kapartido na Tinakwil pa si Tatay Digong non-trader pa, yan pang sa simula pa lang. Ngayon pa lang po tumatakbo yan, tinatakwil na yung may distansya na kay Tatay Digong. Bakit natin? Boss Baz, bakit hindi si Bato ang inutusan na mas malapit kaysa kay Garma? At bakit sinasabi niyang mga suspects pinagpapatay agad para sa reward lang?
Yun talaga target nila. Talagang ma-eliminate yung kasi tayo kasi pangkaraniwan tao, 'di ba? Hindi tayo wala tayo sa actually yung nire-reveal ni Garma, yan ay confidential para lang sa kanil-kanila yan. Marami po namang sa tingin niyo po ba yan po ang kauna-unahang Noto Philip Salvador ipalit nyo? Wag naman ganun. Wag naman po ganun. Wag kayong mga ngampanya dito ng mga i-hide ko kayo. Yung mga kandidato po ni Tatay Digong, wag nyo pong ikampanya na wag iboto dito sa channel ko. Gumawa kayo ng channel nyo o pumunta kayo sa ibang channel, doon pwede kayo. Pero dito hindi po pwede. Boss Bads, pwede ba maging VP si Marcoleta? Alam nyo po, ipanalo po muna natin si Marcoleta. Hindi naman po small time yung mga kalaban natin. Yung 12 po na yun in any other president, ano po yun? Pan-landslide po yun. Huwag nyo po muna tignan yung 2028. Ipanalo nyo po muna si Marcoleta. Masyadong advance kayo mag-isip. Bakit umiyak si Garma habang binabasa? Hindi ko po kayang sagutin yan. Mabigat po sa loob niya yun dahil kinakanta niya yung mga kasama niya. Mabigat po yun dahil nire-reveal niya yung lihim. Ikaw ba may lihim tayong dalawa, i-reveal mo sa lahat, hindi ka mabibigatan, tapos matagal tayong nagsusuportahan, hindi kaya mabibigatan? Mabigat po yun. Hindi po ano yan, tao lang yan. Tingin ko nabigatan siya sa ginawa niya. Konsensya. Yun, malamang. Nakokonsensya siya. Kasi alam niyo yun eh. Alam niyo yung pinagsamahan niyo. Solid stress sa Quadcom. Yun, palagay ko. Pero kung gusto mo talaga malaman kung bakit siya naiyak, tanungin mo siya. Kasi ako, yun lang ang palagay ko. Mahirap po kasi. Alam nyo, yun po mahirap, no? Tanungin ninyo kung saan. Tanungin ninyo kung ano. O si tanungin nyo ko yung pananaw ko. Pero yung ano sa, bakit umiyak? Mahirap po sagutin yan. Bigno to Chavit Sugarul. Sabi ko na sa inyo, tatanggalin ko kayo dahil mga inendorso po ni Tatay Digong yan. No? Kung ayaw nyo po, wag nyo po, sarilinin nyo na lang. Need na mga Duterte ng kakampi, kaya iboto natin lahat ng sumusuporta sa kanila. Iboto natin si Kuya Epi, pabor din sa federalism yan. Duterte forever. Alam niyo po, matagal na pong sinabi ni Tatay Digong, hindi na po siya para sa... Kung nakikinig kasi, nakikinig kasi ko eh. Sabi niya, ayaw ng mga Pilipino, hindi nila maunawaan eh. Yun ang maganda kay Tatay Digong, marunong siya makinig sa tao. Ulitin ko po, lahat po na mag-endorse dito ng mga, yung magsabi na wag iboto, yung mga in-endorse ni Tatay Digong, tanggalin po natin kayo. Need na mga Duterte ng kakampi, kaya boto natin yan. Sa Quadcom, natatandaan ko, sinabi ni Espinido mismo na nag-ooperate pa din si Espinosa sa lugar niya. Tama mo ba, Boss Buds? Yan sabi ni Bato eh. Nag-ooperate sila eh. Kaya nga eh, di ba? Yun yung, kaya siya na inoperate din. Dapat pag may ayaw sa kandidato, wag na sabihin. Correct. Kasi nangangampanya kayo sa aking channel eh. Di ba? Ayaw nyo sa sinabi ni Duterte tapos di bala kayo. Isa lang ibig sabihin niya, ayaw nyo na manood sa akin. Aba, ang daming gusto manood sa akin eh. Nakakatulugan, nakakaano. Kaya inaantok ako sa work late kagabi, nanood. May nag-chat, Manong Ted. May 2016, hindi pa presidente si PRRD. Carlos, given na yun kahit ba hindi ka presidente kung president-elect ka na eh. May 11 alam kong election, di ba? O kung president-elect ka na, pwede ka na magplano nun. Hindi naman
Pag nanumpa ka lang, tsaka ka lang magpaplano. Pwede po yun. Solid na ako, DDS. Hindi matanggap ni Garma na sinasabi niya hindi totoo kaya siya umiyak. Sa tingin ko, totoo naman yung sinasabi niya. Wala namang... Ang medyo duda lang ako ron sa reward. Pero yung nag-conduct ng war on drugs, ano po bang masama doon? Sabi ko nga, mas malala nga yung mga sinasabi ni Tatay Digong kaysa sa sinabi ni Garma. Di ba? Mga PI kayo, mga drug lord kayo, papatayin ko kayo. Nung una lang, hindi naman pinapaalam sa atin na meron pala . Ngayon lang natin nalaman diyan na sa Quadcom . Kaso kala nila mapapasama si Tatay Digong noon. Hindi nila alam, mag-conduct kayo ng survey. Hindi matanggap ni Garma na sinabi niya hindi to. Di ba scripted ang binabasa ni Garma, Boss Buds? Ako sa tingin ko, kung nakinig kayo kanina sa sinabi ko, ano ba yung kakaiba dun sa sinabi ni Garma? Nag-conduct sila ng war on drugs? Di ba, alam naman natin na nag-conduct na, lihim ba sa inyo, sa tingin nyo ba yung war on drugs ni Tatay Digong walang namatay? Meron naman . Kaya lang, ang maganda ngayon, na-realize natin, na pati pala yung mga target planado at hindi po yan yung kinambahan. Ang maganda doon sa sinabi ni Garma, yung mga personality ng droga galing sa baba. Tapos binabalidate nila yung mga target nila. Kaya pakinggan nyo muna kasi, pakinggan nyo si Garma. Tsaka nyo sabihin, ano yung mali sa sinabi ni Garma? Ano yung kakaiba ron? Na may mga namatay sa war on drugs, na may mga target silang mamatay? Di ba yun ang war on drugs? Tingin ko, kuya, yung script ni Garma, din niya kinaya. Hindi, ako tingin ko maganda, ewan ko ang tingin ko, yung si Garma, okay yung yun yung nilarawan niya yung war on drugs. Marami siyang sinabi ron na naliwanagan ako tungkol sa war on drugs. Halimbawa, yung akala natin na walang direksyon, plano pala yun. Hindi nag-ooperate basta na sa mga nagkakampin against Philip Salvador, magsilayas kayo dito. Lahat ng in-endorse ng PRRB, boboto natin. Inipit ni si Garma kaya napasama sa script ng Crooks. Lahat ng kontra sa mga in-endorse ni PRRD, isasako. Posible ding masama sa loob niya na nagpagamit siya dahil ginigipit siya. Ang tanong, magagamit ba ng Quadcom yan? Kanino? Kay Bato, kay Tatay Digong? Hindi, ayaw nga nila sampahan . Yun yung problema nila. Ayaw nila magsampa ng kaso dito sa Pilipinas. Kasi gusto nila kaso sa ICC. May problema sila . Sir Bas, bakit yung mga pinatay ng mga adik sa mga bahay ng mga bata, ginahasa ng pinatay na adik, hindi pinatawag ng Congress? Correct. Kung ako yan, ganun patawag ka naman. Eto, ano po kayo? Ako po ay ina ng 3 bata. Sa lahat ng artistang tumatakbo, si Kuya Epe lang ang may track record na best actor. Di ba? Boss Badong, sino po 10 senators mo di ko naabutan . Ganun. Ito po, ang ating mga senadores. Ulitin po natin para special request. Okay. Bato, Go, Epe Salvador, Jimmy Bondok, Hinlo, at saka si ano na nga yung pangalan isa? Lambino. Yun po yung 6 ng PDP. Yung mga hindi PDP na in-endorse ni Tatay Digong,
Kibuloy, Marcoleta, Vic Rodriguez, at saka Chavit Singson. Ayan. So, yung iba, bahala na po kayo. Kung gusto nyo pang gawin 12, gawin nyo pong 12. Okay po yun. Manong Ted, salamat po. Tingin ko may katotohanan yung sinabi ni Garma pero may dagdag lang sa script para sumama ang dating PRRD at Bongo. Ang tingin ko yung reward na magmumula sa Pogo. Yun yung iugnay nila sa Pogo eh. Yun yung imposible, yung gusto kasi nila eh. Yung ugnay-ugnayin eh, para mukhang tama sila. Sa wakas may nagpakape rin. May nagpakape na pala kanina. Bernadette Loimker, thank you very much sa 10 Australian dollars. Maraming salamat, Bernadette. Bahala na kayo sa dalawang kulang, basta wag lang ang lineup ni Bangag. Correct! Opo, no? Ako po, marami pong mga independent. Nariyan sila Willie Ong, sila Hunasan, si Kerubin, no? Wag naman po yung kukuha kayo sa lineup din ni BBM. Laban tayo na laban tapos iboboto nyo rin yung lineup nila. Mukhang tanga lang tayo. October na wala pa ICC, patawa si Carpio, September daw na naginip. Gano'n naman sila eh. June, July, sabi ni Unasan. September, sabi ni Carpio. Straight bawal si Chavit. Alam nyo, bakit po? Ang iboboto ba natin dapat perpekto? Yung kalaban nga natin, hindi perpekto, iboboto nila eh. Sobra naman kayo. Hindi nyo iboboto dahil merong kapintasan. Yung kalaban natin, iboboto nila yan kahit may kapintasan. Alam nyo po, pag lumalaban po kayo, no? Parang basketball, ganito. Lumalaban kayo. Sinisiko kayo ng ikaw coach, nag-coach kasi ko eh. Sinisiko kayo ng kalaban, inaalaw na referee. Utusan mo rin na makipagsikuhan. Bakit ka papalugi? Ganun lang po yun, no? Tayo, hindi natin maboto-boto yung mga ito problema natin eh, no? Bakit nakakalusot yang wag iboto si Ipe, wag iboto si ganun, wag iboto si ganun? Kasi mayroon sa atin na mga nagsasabi may nagbubulong brigade. Bakit po? Yung mga nagbubulong na yan na nakarating sa inyo, nagmula po yan doon sa mga kandidato para mapasok sila. No? Ito naman po ang sasabihin ko sa inyo. Kayo, lumalaban kayo. Gusto nyo kasi perpekto yung iboboto. Sila naman, hindi naman perpekto yung iboboto nila. Lahat ng lineup nila, iboboto nila. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Nagpapalugi kayo eh. Lugi tayo eh. Ang iboboto lang namin yung mga magagaling, yung may track record, yung mga mahuhusay, hindi kami boboto ng ano. Sila. Iboboto nila lahat. Lugi tayo. Pag ganyan ang attitude. Lumalaban kayo ng ano eh. Kunwari sinabi ng kalaban nyo, tirador lang ha, tapos nagdala ng baril. Patay tayo lahat. Kumbaga, uto-uto kayo sa kalaban. Uto-uto kayo sa may gustong pumasok. Ayan, defeatist po na attitude yan eh. Nililin lang kayo, hindi nyo naman, kilala nyo ba kilala nyo ba talaga si Philip Salvador? Para tanggihan nyo, kilala nyo ba talaga si Chavit Singson? Sa tingin nyo ba, si Raulo talaga yun? Bakit ayaw nyo iboto? Yun yung point ko. Sila, alam natin, si Pacquiao, si Bong Revilla, si Lito Lapid, lahat halos yan, Tito Soto, lahat halos yan, si Camille Villar, si Erwin Tulfo, hindi karapat-dapat. Pero iboboto nila. Kayo, wag natin iboto to kasi may kamalian, sinabi bang perpekto? Sinabi bang perpekto yung mga kandidato natin? Wala naman nagsasabing perpekto sila eh. Pero kinakailangan nating manalo eh.
Halimbawa, 10 yung team, graduate na yung 5. Hindi mo pa rin ipapasok kasi banban siya. 4 lang ang ipapasok mo, eh may isa ka pang player. Kayo naman, no. Malaki siguro bayad kay Garma. Hindi po. Malaki po mawawala sa kanya pag hindi siya nakipagtulungan. Di ba inuna nga yung mga kasalanan niya sa PCSO? Discarding ano yan eh. Ikaw din. Kaya nga po, ang sabi ko po, marami pong independent na pwede kayong iboto. Kung gusto nyo punan. Pero kung ayaw nyo po, gusto nyong manalo tong 10, pwede naman 10 lang. Pagpayagan sila na lang magdikta sa atin. Dinidiktahan kayo, hindi nyo lang alam eh. Pinadadaan lang yan sa mga post-post. Hindi nyo naman kilala nyo ba si Chavit Singson? Bakit hindi siya natatalo dun sa Ilocos Sur? Kailangan talaga natin tong makipag-ano kasi tayo lang po may problema niyan. Sila, pag sinabi sa kanila, boto natin straight, iboboto nila. Oh. Tayo kasi ang daming ideyang pinapasok sa atin. Ewan ko kung sino nagbibigay sa inyo ng ideya. Labanan po to, hindi po to yung magaling lang dapat iboto natin. Magaling lang dapat. Hindi tayo dapat bumoto na straight. Yung mga nagsasabi po na hindi dapat bumoto na straight, may gusto pong ipasok sa kabilang kampo para hindi kayo maka-straight. Kasi pag sinabi natin straight lang tayo, yung atin lang, hindi makakapasok yung gusto nilang pumasok. Naintindihan nyo? May gusto silang ipasok eh. Yung isa naman, yung isang grupo naman na sisiraan yung mga ang sinisiraan yung mga nasa top 12 para may chance naman na pumasok yung bata nila. Yung mga nasa 12 natin, si Bato at si Bongo, yun naman ang sinisiraan. O para nga naman yung bata nila may chance na pumasok. Kasi kung malalaglag si Bato at si Go, hindi po sa tingin ko hindi po dapat ganoon ang laban eh. Dapat ang laban ngayon tapatan, tinapatan natin sila eh. Para may na may papasok. Yun po yung ganung kaisipan, isa lang po ang gustong mapasok eh. Okay na sila eh. Alam niyo yung gusto kong sabihin? Magsuri-suri po kayo. Yung iba nagsasabi, wag tayo dapat mag-straight. O kasi may gusto silang ipasok mula doon kay sa lineup ni BBM. Yung isa naman, yung mga usual na nasa top 12 na. No? Yung nasa top 12 na natin, ang laging nasa top 12, si Bato at si Go. Sa tingin nila, pag hindi natin binoto, ang binoto lang nila, yung kaisa-isa nila na gusto mo ipasok, may chance tayo pag hindi binoto si Bato at si Go. Defeatist yun eh. Sa tingin ko, kaya natin tapatan mano a mano yung mga tao ni Tatay Digong. Dapat ang kampanyahan, buhatan. BBM versus Duterte dapat. Kung gusto nyo yung palakad ni BBM, iboto nyo yan, 12 na yan. Kung ayaw nyo ng palakad ni BBM, eto kay Duterte ang iboto nyo. Ganun dapat ang tapatan, hindi yung may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang bata eh. Kaya alam niyo yung tong sinasabi ko. No? Sabi ko, pangit yung ganyang lumaban tayo ng tapat-tapat diyan, hindi mananalo yan eh. Sabi nga ni Miss Joy, kailangan nating Hindi po ako nag-endorse, 10 lang po yung endorse. Sabi ko nga tama na yan, sapat na yan. Pag pumasok yan, 10 na yan, solve na tayong lahat. Kasi talo na sila eh. At dahil, alam nyo, ang gusto nila makasiguro yung mga bata nila. No, yun lang po yun. Ano lang po yan,
totohanan lang po yan. Sure win na vote straight Duterte teams. Ang lakas po ng, hindi po, ang hina na po ng BBM talaga. Galit po ang mga tao, samantalay natin, lahat natin. Ikampanya natin lahat. Kabads, hindi ko iboto yung mga recycled pabalik-balik, wala rin naman nagawa yung mga yan. Recycled na nga sila, pabalik-balik na nga sila, alam naman nila yung nagaganap, no? Napalpak na nga, kinampihan pa rin nila. Yun po yung pinaka ultimate